Alright! Welcome back! Hindi pa rin ako nagpapalit ng damit. Pinutol ko lang talaga kasi ang haba. Gusto ko ikwento to ng non-stop eh. Pero ayokong maubos yung oras nyo. Kukulangin yung 2 hours and whatsoever. Para kung may free time kayo, hindi kayo maabala, makapag-focus kayo. So, babalik tayo sa story. Ang cast days, palapit na yung pandemic. I'm not telling you na excited ako dumating yung pandemic and whatsoever. That is the worst situation na tumama sa ating lahat. At nakakalungkot ang pandemic na yun. No one na magnanais na sumapit pa ulit yun dahil ang daming taong nasakripisyo, pamilya, hanap buhay. Sobrang laking problema. Sumabalik tayo kung paano ko tinaguyod ng Panginoon sa pandemya na yan. So, eto na. Ang cast days, biyahe, lakas. Dumating sa punto nagkakaproblema na si Angkas. So, ito yung gusto ko ipaintindi sa inyo. Every time na dumarating sa dulo na nagkakaproblema na yung bagay na binigay ng Panginoon or opportunity, meron na naman siyang lalatag. Meron na naman siyang darating. Food Panda naman. Yan! Food Panda na tayo. Dito na ako sa opportunity kay Food Panda. So, bago ako pumasok kay Food Panda, gusto ko na eh, nararamdaman ko na eh. Sabi ko, parang gusto kong pumasok kay Food Panda. Hindi ko alam kung sino yung nagpaparamdam sa akin. Parang gusto kong mag-Food Panda. Gusto ko na eh, nararamdaman ko, sabi ko, hindi na ako masaya kay Angkas. Parang feeling ko, wala na, hindi na ako mag-grow, whatsoever. Wala na, parang patapos na ako kay Angkas, parang gano'n. Eh, ito na, si Food Panda. So, nung time na nagkaka-interest na ako kay Food Panda, not knowing na puputok na si pandemic, pumutok si pandemic. Kasi ayoko rin bitawan si Angkas eh. Ayoko talaga eh. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon para bitawan ko si Angkas. Dumating si pandemic. Walang lumalabas. Lahat takot. Kahit ako eh. Kahit sino sa atin, lahat takot. Walang lumalabas. Dumating si pandemic. Andyan lahat ng tulong. Lahat ng tulong darating. Shoutout sa lahat ng mga tumulong sa amin. Akala natin nun, saglit lang. Hindi natin expect na magiging taon eh. So ako, syempre, abang lang sa ayuda, abang lang na makalabas, ganito, whatsoever. Meron palang opportunity si God na ibibigay sa atin. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo. Alam ni God yung pangangailangan natin eh. So ako dasal, sabi ko, God, paubos na yung meron kami. Hindi ko alam kung paano ko may tataguyod yung pamilya ko sa ganitong sitwasyon. Napakahirap gumawa ng paraan. Napakahirap sa pandemya. Ang hirap. Lalo wala kang tinapos, wala kang business. Kahit nga yung mga malalaking negosyante, kahit yung mga businessman, bumagsak. Ang daming nasira. Maraming apektado. At hindi yun masarap sa pangyayari sa buhay natin. Hindi sa pinakamalungkot. Dahil maraming namatay, maraming bumagsak, maraming naghirap, maraming nasira. Pero still ko kwento ko sa inyo kung paano ko binless ni God nung pandemic days. So, ito na, GC, usap-usap. Kasi wala akong ginawa, kundi laro-laro. Tapos, hindi pwede. Sabi ko, hindi pwede itong ganito. Hindi ko mabubuhay yung pamilya ko. May pangailangan ako. Dasal ako, God, sabi ko. Tulungan niyo ko. Hindi ko alam kung paano ko may tataguyod yung pamilya ko. Pero handa akong isugal yung sarili ko. Sabi ko sa kanya. Gusto ko lumabas. Aminin ko, natatakot ako. Baka mamaya, sa kabila ng gagawin kong sugal, masakripisyo yung kalusugan ng mga mahal ko sa buhay, lalo yung mga anak ko. Pero God will provide eh. Eto na. Kami pa rin nila Jack magkakasama. Pumasok kami sa Food Panda. Ang lakas ni Food Panda nun. Andun yung risk eh. Kasi syempre nakikipagbakbakan ka in the middle of pandemic. Not knowing kung napaka-safe mo ba, kung ano ba yung iuuwi mong virus sa pamilya mo. Kasi you're still nakikipaghalubilo ka sa mga tao sa labas eh. So hindi ka guaranteed safe. So, yung time na yun, ang bait talaga ng Panginoon. Imagine, pandemic. Hindi ko kinokondena yung iba na bumagsak at whatsoever. Kumbaga, hindi ako nagiging mayabang, pero gusto ko lang i-share na ang ganda ng kinita ko ng pandemic. At hindi ko pinagpapasalamat dumating yung pandemic. Dahil hindi magandang nagkaroon ng pandemic. Kumbaga, ang gusto ko sabihin sa inyo, nagpapasalamat ako kasi ginawa ng Panginoon na oportunidad ng pandemic sa akin. Naging opportunity yung pandemic sa buhay namin mag-asawa. So, kukwento ko lang, hindi para sabihin na
napakaswerte ko. Hindi. Kasi ayoko maging unfair dahil ang ganda ng sinapit ng buhay ko nung pandemic samantalang yung iba naghirap, nagdusa, nasaktan. Ayoko invalidate yung nangyari sa iba. Kaya humingi ako ng paumanhin kung medyo exaggerated itong magiging kwento ko or parang ang saya-saya ko ng pandemic. Please, no. Hindi masaya. Kumbaga, ikikwento ko to kasi na-appreciate ko yung love ni God. Please extend your understanding para sa akin. So, in time na pandemic, grabe mag-provide si God. As in, yung situation, binaligtad niya into an opportunity. So, naipagbackbackan ako sa labas, napag-provide ako sa family ko, yet natulungan ko yung mama ko at kapatid ko sa Pampanga. Napapadala ko sila ng pera. Nabayaran ko yung utang ko sa kapatid ko. And still, eto na. Nasa pandemic yung big break namin mag-asawa. Napagtagumpayan namin yung negosyo namin na tinayo sa buhay namin. After that, nagkaroon kami ng business mag-asawa. Kasama ko si Jack din nun eh. Ang ganda ng kinita namin. Sobrang ganda ng kinita namin. Ito sabi ko nun, kaya akong bumili ng NMAX. Wala akong pambili yan eh. MT-15, gusto ko Yamaha MT-15. Pero nung si Jack ang bumili, tapos ako yung nagdala pababa rito, sabi ko, ang sarap pala ng NMAX. Sarap pala magkaroon ng NMAX. Doon ako nagkaroon ng feeling, gusto ko to. Pag sinabi ko gusto ko, dumarating. Pre-provide ni God. Nakabili ako ng NMAX. Eto na. Nag-inuman kami ng kumpare ko si paring EJ. Kasi alam niya nakikitira ako eh. Nakikitira ako kay tatay. Sa puder ng asawa ko. Sabi sa akin ni paring EJ, pre, susunod dyan magkakaroon ka rin ng bahay. Sabi ko, hindi ko kaya yun, pre. Mahal ang bahay. Eto, motor ko, kaya ko pa. Kasi magkano lang yun. Bayat lupa. Hindi kaya. Sagot sa akin ni paring EJ, kilala kita. Pag gusto mo, nakukuha mo. Kilala kita. Madiskarte ka. Sabi ko, hindi talaga kasi bahay yan. Hindi biro ang pera pagdating sa bahay. Hindi naman yung 200,000, hindi. Milyon ang bahay. Napagtagumpayan namin mag-asawa. Una, ang nararamdaman ko lang, kotse. Sabi ko, pag naglalakad kami, nararamdaman ko magkakakotse tayo. Nararamdaman ko eh. Pero hindi ko alam kung paano. Pero nararamdaman ko, nagkamit ako. Yung bahay, hindi ko naramdaman na magkakaroon kami ng bahay. Pero pinagdarasal ko. Hindi ko alam, bago dumating yung bahay, sinusubok na pala ako ng Panginoon. Kung paano ko pakikitunguhan yung tatay ng asawa ko. Kasi hindi biro yung pinagdaanan ko kahit sa tatay ng asawa ko. Ayoko na ikwento dahil ayoko madamage si tatay. Kasi sabi ko nga kanina sa kwento ko, may malalim na pinagdadaanan yung tatay niya, kaya ganun. Kaya ako, inuunawa ko. Nagdarasal ko sa Diyos. Yung time na yun, sinusubok na pala ako ng Panginoon kung paano ko i-handle yung situation. Kaya sabi ko, sa kabila ng pakikitungo sa akin ng tatay ng asawa ko, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Minahal ko pa ng lubos yung tatay niya, na parang tatay ko rin. Nasikaso ko, inaalala ko, gano'n. Kaya ganito na lang ako biniyaya ng Panginoon. Pinigyan niya kami ng bayat lupa. Galing, di ba? House and lot. Clean title, nakapangalan sa aming mag-asawa. Hindi joke yung perang dumating sa akin. And hindi ko pinagyayabang. Hindi ako naging mayabang. Kumbaga, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos. Bakit ka mo? Lahat ng tao, ang pangarap magkaroon ng sariling bayat lupa. Ako na hindi nakagraduate. Ako na walang may pagmamalaki. Ako na makasalanan. Sorry. Sorry, naiyak lang ako. Kasi sa kabila ng kasalanan mo, sa kabila ng pagtalikod mo sa kanya, galing niya eh.
Sorry. Galing na mag-provide. Ang galing niyo, promise. Binigyan niya akong bayad lupa. How amazing. Pandemic. Sa gitna ng pandemya. Naipon kami mag-asawa. Pambili ng bahay at lupa. Imagine how blessed. Sorry. Imagine people are suffering in the middle of pandemic, but us. In the middle of pandemic, God shows love for us. Yung grabe. Ganun mag-provide si God. Hindi ba tayo lubusan nagtitiwala sa Kanya? Hindi ba nga natin siya tinatanggap eh? Pero God is always there for us. Sorry. Iyak ako eh. Kasi God's amazing. Pagtagumpay namin mag-asawa eh. Bahay at lupa. Pangalan sa amin. Clean title. Wala akong trabaho. Wala akong magandang negosyo. Wala akong tinapos. High school lang. I'm a sinner. But God provide. God provide everything what I have now. It's all because of God's grace. God's love. So, eto na. Gago ulit ako eh. Karoon ako ng malaking pera. Kami mag-asawa. Nabili namin yung gusto namin. Gawa namin yung gusto namin. Although hindi kami nakapag-travel kasi pandemic. Kasi yung pera na binigay ni God sa amin, allotted lang pala talaga siya para magkaroon kami ng bahay. Hindi para sunugin sa mga bagay na... Kasi, imagine kung pirinovide ni God yun ng hindi pandemic, malamang nasunog namin yun sa travel. Malamang nasunog namin yun sa kung saan. Pero, imagine how God works. Pinamukha niya sa akin yung hirap ng buhay na nakikitira. Pinamukha niya sa akin yung hirap ng makisama na nakikitira. Bago niya, kumbaga pinahinog niya ako sa sitwasyon, bago niya ibigay yung blessing para magamit ko ng tama. Which is, naka-mindset sa akin, pag nagkapera ako, bibili ako ng bahay at lupa para sa mahal ko, para sa asawa ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko. And God works like that. God works that way. I'm sorry. Imagine kung paano kumilos yung Panginoon, kung paano kanya i-ready, kung paano niya ituro sa'yo na magamit ng tama itong blessing na ibibigay ko sa'yo. Yun yung sinasabi nila. Para sa'yo, wala ni sino man ang makakaagaw niyan sa'yo kasi para sa'yo. Ganon. At hindi mapipigilan yan. Bili ka bahay. Bahay pa. Clean title. Yun ang una kong binili. Sabi nila, mali, dapat ng business ka and whatsoever. Hindi. Yun yung
Yun yung ano eh, yun yung ano eh, binigay ni God eh. Kasi after all, po-provide pa rin naman siya eh. Kumbaga, ang natutunan ko, huwag niyong habulin yung pera. Ang kailangan niyo pala, magtiwala. Siyang bahala. So, doon time na pagtagumpay ako yung bayat lupa. Ito na si ako. Mainis na naman kayo sa akin. Naging mayabang ako. Hindi sa ibang tao, sa asawa ko. Naging mayabang ako kasi napagtagumpayan namin eh. Nadiskartehan ko yung pera eh. Kumbaga, lumaki yung ulo ko. Without knowing, natatapakan ko na yung personality ng asawa ko. Nadidisrespect ko na siya. Hindi ko na siya napapakitaan ng pagmamahal. Even though yung gusto ko lang is may taguyod sila, may provide. Mali ako. Yun yung naging pagkakamali ko. Kung bakit ako nandito sa sitwasyon ko ngayon. Sa last episode na i-share ko sa inyo. So, napagtagumpayan namin yung bayat lupa, nakahawa ko ng malaking pera. Hanggang sa lumipat na kami dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa sarili naming bahay. Ito na yung sinasabi ko kanina. Naramdaman ko magkakaroon ako ng kotse, di ba? Karoon kami ng kotse. Karoon kami ng kotse mag-asawa. Brand new Toyota Vios. Pero still, mali. Bumagsak ang buhay namin mag-asawa. Nawala yung kotse. Maling diskarte. Kasi, naliligaw na naman pala ako. Nung lumipat na kami dito sa San Jose del Monte, Bulacan, doon ako nagkaroon ng takot. Pero bago kwento ko kung paano kami dinala ng Diyos Ama dito. Kung nasabi na dito kami dinala ng Diyos. Nung time na naghahanap kami ng bahay, kami magkasundo mag-asawa. Kami magkasundo. Pag gusto niya yung bahay, ayoko. Pag gusto ko yung bahay, ayaw niya. Hanggang sa meron pang dumating sa time na babayaran na sana namin yung bahay doon sa Montalban, Rizal. Mura lang, 450 clean title din. Tapos wala ka nang papagawa. Kaya pala mura. Kasi lumubugin pala. So, di naman kung gano'ng kumilos ang Panginoon. Nagpadala siya ng mga tao sa messenger na nagsasabi sa akin na huwag kayong lilipat dyan, lubugin dyan, whatsoever. Kawawa pamilya mo pag ganito ganyan. Hindi ko sa sinisiraan yung Montalban Sorry sa mga nakatira sa Montalban. Hindi ko sinisiraan. Kumbaga, kinukwento ko lang po na hindi ako dinala ng Panginoon dyan sa lugar na yun. And I'm sorry kung medyo mali yung pagkaka-deliver ko ng message. So, ito na. Magbabayaran na sana kami. Pero ang daming umaawat. Kaya parang hindi. Hindi para sa amin. Hanggang sa kinabukasan, napag-desisyon na namin na i-cancel kahit na mag-meet na sana kami para magbayad. Ay hindi, nag-meet kami nung bibilan. Hanggang sa nasa mall na kami, hindi ko na tinuloy. Sabi ko, I'm sorry, parang hindi na ako interested. I'm so sorry. Nag-sorry naman ako. Tapos yung time na napagod na ako maghanap. Parang nag-aaway na lang kami. Kasi hindi kami magkasundo sa gusto namin eh. Sabi ko, God, kayo na pong bahala. Hindi ko alam saan kami pupunta. Eto na ako, paano kumilos ang Panginoon? Tingnan nyo May nag-pop up sa Facebook ko. Bahay at lupa dito sa San Jose del Monte, Bulacan. 450 clean title daw. So ako, sabi ko, last shot. Sabi ko, pagod na ako, parang ayoko na. Parang asartalo na ako. Gaway lang kami mag-asawa, hindi kami magkasundo eh. So last shot, tinawagan ko yung ahente. Sabi ko, make sure na clean title yan. Kasi pagod na ako eh, sabi ko. Yung pinupuntahan namin, either Xerox lang yung ganito, ganyan, kasi hindi clean title, hindi makapag-provide ng ganitong information. Tapos, kami magkasundo. Sabi ko, pag yan clean title, bukas na bukas babayaran ko. Kasi ayoko na, pagod na ako. Ganito. So, pinuntahan namin kinabukasan. Okay lang kami mag-asawa dito. Dito kami nagkasundo. Nagustuhan niyo yung bahay, yung location. Nagustuhan ko yung bahay, yung location. Nagkasundo kami. Imagine how God works. Kasi saan ka ba naman nakakita? Bahay mo, tapat clubhouse. Bahay mo, gilid, basketball court.
Diba? Ang laking bagay nun, no? Wala kang pakikisamahan sa tapat eh. Ang pakikisama mo lang yung dalawang side. Although hindi naman, wala namang big deal sa akin yung pakikisama kasi magaling tayong makisama. Kumbaga, parang wala kang aabalahin sa harap. May peace of mind kasi yung harap. Nagkasundo kami. So, nung time na tinanong ko siya, clean title ba to? Pinigay sa akin yung photocopy ng ORCR, tumakbo ko ng dito sa Register of Deeds sa Bulacan. Pina-check ko, okay, walang problema yung titulo. Then sabi ko sa asawa ko, set natin to bukas. Bayaran na natin. Set kami ng appointment doon sa may-ari. Hinagil ko yung presyo ng 400. Nabili ko ng 400. Yung bahay, lupa. Bare siya, may mga sira-sira na yung bintana eh, pero nakatayo, nakatindig yung ano. Tapos, ginastosan namin ng mag-asawa ng 850,000 para maging bahay. So, in short, naubos yung pera namin sa pagpapagawa ng bahay. Sabi ko nga, ang daming mali na naging diskarte. Pero parang, ang lumalabas kasi, pinrovide talaga ni God yung pera. Nakaalat talaga siya para sa bahay. Tapos nagkaroon kami ng kotse. Kumbaga, yung pera na hawak ng asawa ko, nasunog ko rin sa mali. Ang mali lang ng asawa ko kasi, hindi niya dineclare sa akin na may pera siya. Kaya hindi namin nagamit sa business. Kasi ang alam ko, wala siyang hawak na pera. Yun kasi yung isa sa kinabibilib ko sa asawa ko. Na ang galing niya humawak ng pera. Yung pagtaing na wala akong pera, meron siya na ilalabas. Ganun siya galing humawak ng pera. Kaya sobrang bilib ako doon sa asawa ko. Hanggang sa dumating sa point na kinakain na ako ng takot. Kasi pabagsak na kami. Kumbaga, na-mishandle ko yung opportunity na dumating sa buhay namin. Nakakatakot yun ha. Kumbaga, nagkapera ka na eh. Asa yun yung opportunity para umasenso eh. Pero na-mishandle mo, hindi. May purpose pala si God. May purpose pala siya. Ang daming beses na tinatawag na ako ng Panginoon. Pero hindi ko sinasagot. Kasi nga madiskarte ako eh. Kumbaga na-spoiled ako ng Panginoon na nandiyan ka naman eh. Po-provide mo naman lahat eh. Kumbaga parang nawala yung takot ko. Sige, bira, ganyan. Pero this time nagkaroon ako ng takot. Takot na bumagsak, mapahiya. Kasi umasenso ka na eh. Tapos bumagsak ka ulit. Parang nisip ko yung sasabihin ng iba na tanga, loko, ganun. Tapos parang doon ako na-pressure. Nakalimutan ko si God. Tapos nasira ko pa yung relationship ko sa asawa ko kasi na-pressure ko yung asawa ko. Kasi wala na eh. Pa-deplete na yung pera namin. Alam mo yung parang ka nag-iigib sa timba na butas na hindi napupuno. Ganun ang sitwasyon ng financial namin nun. Na parang, ba't ganito? Parang andali lang naman ang sitwasyon. Pero bakit hindi ko masolusyonan? Na nagtatry kami ng maliliit na small business, hindi nag-workout. Tinatawag na pala ako ng Panginoon. Hindi ko sinasagot. Kaya ko eh. Sasagutin, kaya ko. So, ito na. Natatapakan ko na yung personality ng asawa ko. Nagiging toxic na yung relationship namin. Nasasagasaan ko na yung ego ng asawa ko. Nagiging ma-pride na ako. Hindi ko na napapahalagahan yung asawa ko. Hindi ko na napapakitaan ng magandang pagmamahal yung asawa ko. Kasi naging mayabang na ako, na-provide ko sa kanya itong bahay at lupa. Sabi ko, naging mayabang ako sa asawa ko. Naging toxic ako, in short. Naging toxic ako. As in, natapakan ko yung personality ng asawa ko. Ito na yung exciting part. Ito na yung start ng miracle ni God sa akin. Panoorin nyo. Panoorin nyo tong last episode na gagawin ko. For sure may matutuwa. Ma-amaze kayo. Kasi ngayon pa lang, alam ko na-amaze na kayo sa story ko. Kung paano mag-provide si God nang hindi ko pa siya tinatanggap. Versus sa sitwasyon namin ngayon na tinanggap ko na yung Panginoong Jesucristo sa puso ko, sa buhay namin ng mga anak ko. Bilang nagtubos sa pagkakasala natin. Kung paano tayo tinubos ni Jesus Christ. Dito ako natauhan. Dito ako nagising. At dito ako natuto. At dito ako nag-grow yung relationship ko. So, bibigyan ko na kayo ng hint sa next episode. Naghiwalay kami mag-asawa. And this is the worst hiwalayan na nangyari sa amin. Sabihin mo sa akin, baka sabihin mo, Kuya Ele, ano ka ba?
Sanay na kami dyan, lagi nga kayo naghihiwalay. Ganyan. Ganon din yung sabi ng mga kaibigan. Pero ito yung worst. Ito yung worst. As in worst. Kasi nagising ako eh. Saktan ako eh. So, ikukwento ko to. Panoorin nyo sa next episode ko. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye.